ayaw niya na talaga umalis kay Mika. Hindi makuha ni Mika yung gamit kaya naman siya na ang nag-abot. Si Mika ang pinapatulog pero si Kiray ang pinatulog niya. At eto na nga ang unang tikim niya sa pagkain. Tapos eto pa ang sinalubong sa akin ng anak ni Brianna. Ngayon nga ikausap ko nito si Doc dahil pwede na daw si Mika tumikim-tikim ng mga solid food. Just Kiray, eto na naman ang mga nanay ni Mika. Buti na lang talaga ipalangiti ito si Mika. Paalis na nga kami nito at may sinasabi nga itong si EJ. Nagpapaturo nga siya kung paano mag-video-video at mag-voice over. Syempre ako naman tinuruan ko din siya. Nakakatuwa dahil sa ganyang edad ay nakikita niya kung paano kami magsikap ni Burikok para sa kanilang lahat. Medyo natagalan lang kami dito dahil hindi namin alam kung ano ang kukunin namin. Nakauwi na nga kami nito at si Kiray nga nagbabantay sa amin kung paano namin i-prepare yung pagkain ni Mika. Nag-steam kami ng sayote at hinaluan namin ng konting gatas. Yan gatas na nilagay namin ay galing sa akin. Diyos ko dahil lahat sila ay gustong makita ang unang tikim ni Mika ng pagkain. Medyo naiinip na nga nito si Mika pero tumatawa pa rin. Ang buong akala ko ay gusto lang nila makita si Mika. Yung pala ay may inaantay silang pasobran ni Mika. Medyo kinakabahan kaming lahat nito kaya naman lahat kami nakatutok talaga sa kanya. At eto na nga ang unang tikim niya. Hindi pa siya marunong umaya kaya naman sinisip-sip niya lang. Sa mga mamis dyan, ano kaya ang magandang i-prepare kay Mika na pagkain? Eto mga anak ni Kiray at ni Brianna ay kumain na din. Pati sila ay nakisabay din kay Mika. Pero hindi pa rin mawala ang problema namin kay Kiray. Ayaw niya talagang pansinin yung binibigay namin. Akala niya siguro ay makakakuha siya ng sobra dun kay Mika. Kaya naman kumuha na ako nitong steamy meat at saucy wet food. Ang laking tipid simula nung eto na ang binigay ko sa kanila. Dahil yan nga ay in-steam talaga na karne at yung sabaw nga niyan ay katas mismo ng karne. Diba? Isang pouch pa lang ganyan na yung laman. Eto naman saucy wet food ay pinaghalong laman ng karne at liver. Diba? Kanina ayaw niyang pansinin. Etong nanay ni Baldo ay nagtataka na dahil laging wala yung anak niya. Hindi niya alam na ayaw nang umalis sa tabi ni Mika. Si Baldo nga ang bunso sa lahat ng puppies dito. Pero hindi ko akalain na siya din ang magiging close ni Mika. Sinusubukang abutin ni Mika yung wipes pero si Baldo na ang kusang nag-abot sa kanya. Imbis na ang kalaro ni Baldo ay yung mga anak ni Kiray, ang kalaro niya ay si Mika. Sa sobrang tuwa sa kanya ni Baldo ay gusto na magpayakap kay Mika. Halos buong araw nandito na lang siya sa kwarto at ayaw nang umalis. Hinahanap na nga siya ni Monay dahil hindi na alam kung saan lupalop siya hahanapin. Pagbukas ko ng pinto dahil isusoli ko sana si Baldo, eto ang bumungad sa akin. Siya na lang ang wala pang pangalan. Kaya naman mag-suggest na kayo dahil siya na ang huli natin bibigyan ng pangalan. Dalawa lang sila magkapatid pero Diyos ko day ang katumbas nila 10. Etong kapatid niya ay meron na ako napiling pangalan. Simula ngayon itawagin na natin siyang si KK. 5 tao ang nagsuggest ng pangalan na KK. Dahil siya nga ikamukha ni Mami Kaylum. Habang busy-busy si Burikok ay yung katabi naman niya ay gising na gising. Tuwing hapon nga ipinapatulog namin ito si Mika. Pero imbes na siya ang matulog, si Kiray nga ang pinatulog niya. Tinakpan niya ang mata ni Kiray para nga hindi na manood. Kaya naman eto si Kiray ay hindi na nakapanood dahil nga ipinapatulog siya ni Mika. Imbes na si Mika ang natulog, baliktad yata ang nangyari.